beloved, Boss Mike, Cervera. Nagbabalik po ang The Big B, kasama po ang birthday celebrant. Wala pong iba kundi si Sangkay dyan, brother. Oo, kamusta? Hello po, magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay. Ayos lang naman. Ayun, nabagyo kami bago pumunta dito. Dalawang linggo kang wala dito sa atin, ha? Kayang. Oo, nakakailang set na dito na hindi ka nakikita ng mga manonood. Hinahanap na ba ako? Oo, hinahanap ka. Ano ba yung update natin ngayon? Yun, eto, binabagyo ang iba't ibang parte ng bansa at sana nasa maayos na kalagayan yung mga binagyo, ano. Sana bagyuhin din yung mga makukulong kasi malapit na mapakulong. Paano naman babagyuhin? Hindi, paano naman babahain at babagyuhin yung mga yun? Safe yung mga magagandang mansion, no? Pero malapit na. Ito yung next topic natin, no? So, the National Bureau of Investigation recommends the prosecution of 21 person na ano? for case build-up. Nako! In relation to the flood control scandal, no? So, ang malupit dito, no, itong mga kaso na to, non-bailable to. Ibig mo sabihin, mababalik na naman ba yung mga dating nakakulong? Nakalista ba sila dito? So, pangalanan natin, ha? Basahin mo na! 21 to. Okay. Unang-una si Saldico. Nako! Tapos, syempre, yung idol ni Sangkay na si Kiss Escudero. Nako, teka muna. Isa-isayin natin yan. Saldico, sabi niya, uuwi na raw at haharapin daw niya yung mga aligasyon sa kanya, laban sa kanya. Yan ba totoo? Nawawala nga, hindi nga malaman kung nasaan siya ngayon eh. 'Di ba? Yun hindi. Nasaan ba siya ngayon? Nung kahapon nasa Madrid, Spain. Ewan ko na ngayon kung nasaan. Parang umiikot na lang din sa buong mundo, parang si Sarah, no. Ganun yata yung mga napagbibintangan na mga magnanakaw. Paikot-ikot na lang sa buong mundo. Pero okay yun kung uuwi siya. Okay, no? Pero uwi ba? Kung uuwi. Hindi kasi tandaan natin nasa ethics na siya ngayon eh. Kapag hindi siya pumunta, o hindi siya umuwi, matatanggal siya bilang congressman. So matutulad siya kay Teves. Parang ganun yung mangyayari. Yun nga parang nagagalit nga kay bagong speaker D. Dahil yung travel authority niya kinansela ni Speaker D. Pinupukpok nga siya no? Tama naman yun. Tapos sasabihin nila yung bagong speaker bata lang ni Romualdez. Malabo. Hindi naman siguro. Siyempre iba naman yung D, iba naman yung Romualdez. Tsaka tingnan nyo naman kung paano siya pukpukin. Pinapauwi talaga. Binigyan nga, ang pagkakalam ko, binigyan siya ng ilang araw lang para magparamdam at umuwi. Nagparamdam naman. Ngayon, nagparamdam na. Mukhang effective yung ginawa ni speaker. Nung una nagmamayabang pa Alam mo, sabi? Kapag ako'y pinilit niyong uuwi, ako'y magre-resign at hindi na ako uuwi ng Pilipinas kailanman. Sinabi niya yun? Oo, sabi ni Saldico. Di ba? Kaso nananawagan din pati yung anak niya yun na nga Hindi daw yung anak matagal nang hindi sila in good terms in good terms. At nabubuhay daw yung anak ng mag-isa. Hindi umaasa. Kaya nga gusto niyang pauwiin yung kanyang tatay. Swerte pala ni Saldico kasi yung bill yung allegedly ninakaw niya. So nabawasan pa siya ng bibigyan ng anak niya. Solo pala anak niya di ba? Minsan kasi alam mo yung mga kayamanan na ganyan. Biruin mo lagpas na hanggang sa kabilang buhay mo, hindi mo na mauubos grabe to, no? Ito diba? Hindi sa totoo lang, mas malala talaga to sa PIDAP Ay. Kasi PIDAP kasi hundred of millions lang. Ito talaga malala to. Baka kung pagsasama-samahin pa nga siguro lahat, baka trillion pa yan Hindi baka. Sinabi mismo ni DPWH Secretary Dizon trillions daw talaga tong kasi kung ang pag-uusapan natin from 2000 until now 2025 sobrang laki na talaga nun. Grabe naman Mabahang pera. Kasi ito lang halimbawa na lamang isang congressman pala mangungulimbat ilang halimbawa Saldi ko pa lang saldi ko pa lang. Saldi ko pa lang. Grabe naman yung kung yung totoo yung kwento 'Di ba kung totoo yung kwento na yan. Kasi inaano pa lang natin mga kababayan kasi nga po pa lang to kumbaga ngayon isa pa lamang po sila sa mga suspect. Hindi pa talaga sila nakakasuhan. Pag nakasuhan, hindi na to di umano.
talagang totoo na yan. Totoo na to. No? Kasi ano na may probable cause na Pero alam mo, tingin mo seryoso talaga, no? Ang gobyerno na panagutin lahat ito, no? Seryoso. Ito lang masasabi ko sa lahat ng mga kababayan po natin. Lalong-lalo na po yung mga mahihina yung utak. Sino ba yan? Sino ba yung mga yan? Kasi, hindi. Kasi, dinadawit nila si PBBM na siyang promotor daw sa korupsyon na ito. Ito lang ang masasabi ko. Alam nyo, wala tayong malay ngayon na ganito pala ang sitwasyon ng Pilipinas kung hindi nagsalita at kung hindi nag-take ng action ng Pangulo ng Pilipinas. Isipin po natin, walang presidente na nakagawa niyan. At mangunguna sa ganitong pagkakataon. Hindi nagawa ito ng ibang presidente. Wala tayong malay ngayon. Walang rally na magaganap. Walang magagalit na taong bayan. Muna, bakit si Digong galit yun sa mga magnanakaw? Hindi ba niya ginawa yun? Ewan ko lang. Kayo ba, may naalala kayong napakulong ni Tatay Digong? Yun nga rin yung iniisip ko hanggang ngayon. Hindi naman about sa corruption yun Pinersonal yun si Dilima Ito sabi pa nga ng ating kaibigan na si Anthony Taberna sabi niya, baka may hindi lang ako naaalala na may isang taong napakulong si former President Rodrigo Duterte na corrupt. Paki-remind. Ito din yung masasabi ko sa mga nanonood ngayon. Paki-remind nyo kami. Oo nga. Mag-name drop kayo. Isa lang, kahit isa lang. Napakulong. Na napakulong. Na naimbestigahan ng malaliman. Tapos napakulong. Sabi ni Greco, marami daw siyang inimbestigahan na. Ito na nga po. Di ba kaibigan mo si Greco? Kaibigan mo ba? Wala namang problema ako kay Pastor nire-replyan tayo ng post na asar na siguro sa akin kasi nga panay ako name drop Dine-mention ko kasi siya pero okay naman yung mag-expose nang alin Sir Greco okay naman yung mag-expose ganda nun pero ang tanong kasi doon anong nangyari may naakalampag ba kayo ng mga congressman? Yun na nga yun. Natanggal ba nila yung secretary ng DPWH noon? Yun na nga daw yun. Wala, di ba? Nag-report nga kay Digong. Yun na yun. Ibig sabihin, pulpul ang kung ano mang commission na yun. Pambihira. Kaya nga tinanggal ni PBM Kaya nga giniba Kaya hindi nakapagtataka kung bakit giniba. Galit na galit yung mga kaya daw dumami ang corrupt kasi tinanggal yung ano ba ang record nila? Yun. Pag gumaharap nga yun si Greco Belica sa sa halimbawa na lang sa hearing lalong-lalo na kapag may mga sinasabing naaakusahan na nagnanakaw, parang wala, hindi ka talaga mapapabilib kasi ang lumanay magsalita. Tapos ang isa sa matindi doon, wala talaga silang napatunayan kasi walang napanagot. Walang napanagot Yun talaga yung pinakaano doon Hindi, ito pa yung malupit. Yung nakakulong nakalaya pa. Ayun. Diba? Yun naman pala. Malupit. Diba? Yun, ganun lang po kasi. Ito yung naalala mo nung napikon si Jinggoy kay Kiko. Diba? Ba't mo naman kasi sinabi yun? Sabi kasi ni Kiko, kung hindi kasi nangyaring pinalaya yung mga sangkot kay Napolis, hindi mangyayari itong nakawan. Sino ba yun? Si Jinggoy. Ilan doon si Jinggoy? Parang intention din ngayon, tinatanong ngayon ni Jinggoy, sino ba pinapatamaan mo? Sino ba talaga? Tingin ko naman talagang intention naman ni Kiko yun. Kasi maraming magnanakaw, hindi lang naman yung mga nandoon kasama niyang senador. Ang dami. Yun ang dapat nga ngayon. Basahin mo na yung susunod kung sino-sino yan. Pero kay Saldico pa lang ang haba. Next. Kanina idol ni Sangkay, si Saldico. Ito idol ni Coach. Si Chis Escudero. Nako! Yan. Hindi. Kay Coach nga to. Si Chis Escudero naman yung sa number 2. Tapos syempre, Joel Villanueva, si Jinggoy. Tapos itong alias Beng Ramos na sinasabi nga daw na staff daw ni Jinggoy na parang hindi naman ata totoo, no? Na tinanggi yan Tinanggi, oo. Yung alias Mina, tapos yung Yusek Mitzi Lim. Yung Mina, yan yung sa JW ba? Ito ata yun. 21 kasi to. Parang papaawa kapag tinatanong at ini-interrogate sa Senado. Tapos yung sa number 8 si Maynard New. So ito yung kumausap daw kay Bryce. Kay Bryce ata o kay kay Bernardo. Kay Bernardo yan. Kay Bernardo to through Cheese Escudero. Tapos si
Carlin Villa, marami ito. Si Bong Revilla kasama. Di ba? Ewan ko ba dyan, lagi na lang sangkot, basta katiwalian, ano? Ayun. Tapos, si yung mga witness, nakasuhan din. Alam mo. Si Bernardo, si Alcantara, si Rivera. Tapos yung mga DE yan eh. Oo. So, marami pa dito si Balatbat nandito rin. Driver si yan, Bryce, si Balatbat. Si Bryce nandito din. Si JP Mendoza, engineer din to, di ba? DE rin yan. O DE din. Tapos si RJD Dumasig, no? So marami to, 21 ito. Yan yung mga district engineer at saka mga kasapakat nila doon Ngayon, sa... ang kaso kasi dito, ang alam ko kasi pag plunder 50 million pataas eh. Tapos kapag collaboration, kapag nagkasabuhatan kayo, so papasok talaga ito sa non-bailable na kaso. So ibig sabihin nito, kapag ito nag-proceed yung kaso na to, nakakulong sila. Habang hindi nililitis. hindi makakapag-bail habang nililitis. May nangyari na yan eh nung panahon din ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy. Nakulong sila. Nakulong sila habang nililitis. Ganoon din. Tapos so, ang tanong ngayon natin dito sa mga viewer natin, gusto niyo bang makita na nakakulong si Keith? Gusto niyo bang makita na nakakulong si Joel? Mga bago to, mga bagong ano to. Siguro mga kababayan ko, hindi na mahalaga kung kaninong partido, kung kaninong kasama, kung Marcos ka, Duterte ka, De Lawang ka, mismo, o Pink Lawang ka. Ang mahalaga kasi mga kababayan, mapanagot yung mga magnanakaw. Correct. Kahit anong kulay meron yan. Pero merong mga wala pa dito. Kasi may mga lumabas din na pangalan na hindi pa kasama sa kakasuhan. Katulad ni Nancy Binay, wala pa dito. O yung pangalan ni Speaker, wala din dito. Wala pa. Lumabas din yung pangalan ni Angara, di ba? Maraming lalabas pa yan. Actually, marami pa yan. Pero ako naniniwala ko, hindi lang ito to. Ang bira naman, sobrang daming corrupt sa Pilipinas. Halos nga lahat. Kahit ilagay na lang siguro. Siguro, Mr. President, ganito na lang. Si Marcoleta dapat nandito. Siguro. Joke lang baka mapikon. Hindi, kaibigan natin yun. Pero sabi nila, nangihingi daw, sabi ni Montulfo, parang siya daw, di umano yung pinariringgan na nanghihingi daw ng 1 bilyong piso para protektahan sa hearing sa Senado. Kita mo? Marcoleta? Oo, si Marcoleta daw. Ano yun, brother? Sorry. Siguro mag-suggest tayo kay President BBM. Dami kasi yung buhaya sa Pilipinas, no? Siguro ilagay sila sa isang isla lang. Magnakawan sila doon. Kakasama sila doon. Para hindi na makahawa pa. Paano yun? Di mauuna si Sarah doon. Baka siya na lang ang... siya yung Reyna. Reyna, no? Grabe. Wala alam mo, sa totoo lang, totoo yung sinasabi nila na napakayaman ng Pilipinas. Kaya lang, ang nangyayari, napupunta sa mga korap na opisyal ng bansa. Kaya nahihirapan na tayo'y umangat. Imbis na tayo'y nakabayad na ng mga utang natin, hindi, kundi napupunta pa sa kanila. Biruin mo yung trilyon-trilyon na yan. Kung yan napunta lang sa tama, malamang ang laki ganda. na ng... ang ganda ng Pilipinas. Ang laki ng progreso. Kaya alam nyo, dapat din talaga natin i-recognize yung nagawa ni BBM. Kasi, kumbaga, magpasalamat tayo kasi nagsalita si BBM. Kasi kung hindi, wala tayong malay ngayon. Hindi kasi isang no, kung hindi niya ginawa to, siya yung magiging worst president sa history. Oo. Kung hindi niya ginawa to. Hindi. Siguro hindi naman sa magiging worst president. Kasi pwede niyang pagtakpan to eh. Halimbawa yung 5,500 na flood control. Pwede siya magpagawa ng mas marami pang flood control na makikita ng taong bayan. Panakip butas sa issue. Di ba? Kahit halimbawa, nakita na ni BBM. Siguro ito yung ginagawa ng ibang mga presidente noon. Para lang hindi masira yung kanyang administrasyon. Yung build niya, propaganda. Di ba? Pero hindi. Ang ginawa ni BBM, hindi po pwedeng ganito. Kasi kung walang tatayong presidente, tuloy-tuloy ang sistema. Hindi matatapos to. Paulit-ulit. At biruin nyo itong magtaka ka na lang sa mga opisyal na to eh. Hindi naman palabos ganung kalakihan yung sahod nila. Yun na nga. Di ba? Pumapalo lang. Malaki pa sweldo ni Sangkay. Malaki pa sweldo mo ron eh. Malaki pa sweldo ni Takero dyan eh. Kaya nga, turo mo rin ako. Malaki pa sweldo ni Mike doon. Hindi, walang halong biro. Mas malaki pa yung offer o kinikita ng mga artista at mga sikat na vlogger.
'Di ba? Kaysa sa mga yun, 300,000 mahigit. Ay, nako, hindi Diba? ba wala pa sa kalahati ng sweldo mo yun. wala nga sa 500,000. Ay, wala pa sa kalahati. Oo. Pero ang tanong, bakit may mga luxury car? Bakit may mga mansyon, mga sanda makmak na mga properties? 'Di ba? May isla. May nepo mistress pa. Meron pang chika babe. Kaya dito lang po talaga yan sa Pilipinas. May mga ano pa, may mga private army pa. May Diba? nakakatakot dyan no? Paano nangyari na kumbaga sabi pa nga ng tito ko na nasa UK, ang mga official doon, parliamentary system sila, 'di ba? Mga official doon talagang empleyado lang sila. Empleyado lang sila ng taong bayan. Hindi sila yung tipong dito sa Pilipinas kapag ka mayor ka, boss ka ng syudad nyo. Ano kasi sangkay personality kasi. Kaya presidential system. Personality and based tayo sa kanila hindi naman ganoon. Pero kumbaga sa madaling sabi, kaya pala ang yayaman ng mga to. Hindi ko naman sinasabi na nangurap sila, pero kayo na lang ang mag-isip kung bakit sila ganun kayayaman, kung ganun lang kaliliit yung sahod nila. Kapag tatakbo kang mayor, magkano gagastusin mo? Milyon yan, milyon. Tatakbo kang mayor. Magkano sweldo ng mayor ngayon? 180,000. 100 plus. 150 at 180,000. Ganun lang. So, i-multiply mo yan dun sa 12. Kasi 12 months, di ba? Multiply mo sa 3. Kasi tatakbo ka na naman ng 3 years 3 taon ang termino Ikukumpara mo sa nilabas niyang pera nung eleksyon. Sino kayang tangengot ang gagawa nun? Nagagastos ka ng milyon, tapos yung ibabalik sa yung sweldo. Ang lala no? Di ba? Kaya nga, kaya siguro dapat alam nyo, yung the big B na lang muna yung tumakbong kahit mga senador, congressman. Pwede si Jake. Di ba? Si Jake muna. Si Jake. Kuya si Chris. Si Chris. Yan, Ako, medyo na ako sa Sipag yung mga yan. At Di ba wala dito? Tsaka sila Mark Ramos. Pwede na ako sa barangay Tanod. Kasi para magkaroon ng pagbabago, kung gusto nyo ng pagbabago, mga kababayan, subukan nyo naman yung mga tulad namin na talaga namang nakita nyo ng magmahal sa bansang ito, tsaka sa mga Parang naka-luxury cars na kami next year. Diba? Parang tatakbo ka na talaga. Kayo ba kung sakasakali na mabibigyan ng pagkakataon magnanakaw din ba kayo? Tulad ng ginagawa nila? Ako hindi. Kasi hindi naman talaga, wala akong plano sa ganyang klaseng sasagutin ko yan mamaya. Hirap yan. Eto yan. Sabi mo hindi. Kasi kapag ka madadatnan mo pa rin, kapag ikaw naging congressman o naging senador, at yung sistema na yan ay madadatnan mo, wala. Ganun Makakainin ka ng sistema. Kakainin ka talaga. Dalawa lang yun no? Pwede mong labanan or sasabay ka lang talaga sa agos. Kasi kahit nga si PRRD, di ba? Sa totoo lang, nung November 6, 2020, nung nilabas niya yun na yung chance Ipakulong mo si engineer ganito, ipakulong nyo si ganito, si congressman kasali dyan, kasuhan nyo. Paano umamin nga rin na corrupt siya Walang ginawa Diba? Walang ginawa siya Dapat nag-imbestiga, diba? Sabi ng idol mo, yung kaibigan mo. May mga pinuntahan ba kayo ng mga ghost project? Di ba? Wala. Ngayon nga, nagkakanda huli-huli. Di ba? Maraming ghost. Hanggang sa Davao, Davao del Sur, pinuntahan ni Vince Dizon. Sa Davao Occidental, nakita doon. 2021. Di ba? 2021. Yung pumping station sa Manila. Sa Manila. 700 million. 2017 pa yun. Dinagdag pa sila, di ba? 2017, walang naitulong. Galit na galit si Isko. Sabi niya, ano ba yung sinabi niya nun? Nagalit si Isko kasi syempre, lugar niya yun Tapos pinagawa yung proyekto na yun. Wala palang kwenta. Bagkos, lalo pang nakasagabal sa daluyan ng tubig. Ang malupit doon, ginastosan pa ng 100 million ni Bonoan. Grabe, no? Matindi. Ang lupit! Nako. Siguro, Mr. President, bakit hindi natin subukan yung mga makabago na mga politiko, yung mga bata naman, yung malilinaw isip, na dapat siguro si Mima. Diba? Hindi, tsaka dapat siguro baguhin na yung sistema na hanggang 40 yung pwedeng tumakbong presidente. Balik ka sa 35, pwede na yun. Pababain. Sa US, 35 total naman, di ba tayo gaya-gaya naman sa Amerika. Di gayahin nyo na rin. 35 sa US sana tayo din. Hindi yung Actually nung
nung napag-usapan yung 35 na yan, yung wala sa survey na maging presidente, biglang tumaas. Si Vico. Biglang pumasok sa survey bigla. Oh. Sana, no, maaprobahan. Mayroon pa namang mahigit 2 taon eh. Pwede Hindi. pang mailusot Pero yan. kasi ang sangkay kasi doon, ang mahirap kasi doon, nakalagay sa konstitusyon eh. Doon siya nakaukit eh. Yun nga, kailangan magkaroon ng Bubuksan mo yung konstitusyon. charter change. Chacha talaga yun. Chacha. Kailangan yun. Siguro naman, hindi naman magiging sa kanila yun. Kasi nga, ibababa lang naman yung edad eh. Diba? Ang sabi nga nila dati, pag binuksan mo yan, pwedeng buksan lahat. Kaya natatakot ang Senado. Kaya natatakot ang Senado. Bihira. Ayun ang palusot nila. Pero Kaya hindi umuunlad ang bayan natin, mga kababayan. Na ganun, palusot lang nila yun. Alam mo kasi, ito nga nangyari na na mga constitution noong 1987, naging pabor lalo sa mga politiko eh. Kaya masyado na nilang ini-enjoy. Na kapag ka nawala ito, ano pang pagtatalunan nga naman nila? Ano pang pagpapatayan nilang mga posisyon dyan? Di wala na. Yung pinakamalaking mali kasi dyan sa konstitusyon natin noong 1987, yung ang hirap mag-amend. Ayun lang talaga dyan eh. Bago mo i-amend yan, kailangan talagang buksan mo lahat, kailangan talaga from Congress. Bakit talaga? Hindi tulad sa ibang bansa, no? Ang bilis. Saglit lang. Ang bilis nila mag-amyanda ng kanilang kasi batas. kailangan natin yan kasi yung konstitusyon dapat nag-adapt yan sa pagbabago ng mundo eh. Correct. Hindi yung other way Naka-stuck. around. Naka-stuck no? Marami pa naman politiko dyan, maka 1987 Constitution. 'Di ba? So, ang hindi nila alam, ang 1987 Constitution, ito yung ugat sa lahat ng problema sa bansa natin. Ng korupsyon. Political system, 'di ba? Yung Korupsyon. dynasty. Yan. Dynasty. Lahat ng yan, alam nyo, wala tayong ibang sisisihin 1987 Constitution. Sistema kasi ang problema dito. Sistema yan eh. Kahit pa sobrang bait ng isang politiko, pag napasok sa politics, 'di ba? Anak lang to ko na nadadala sa kung ano yung uri ng mga buhaya. Nagiging buhaya na rin siya. At kung hindi ka papayag, pag tutulong-tulungan ka. Oo, mayayari ka Baka, dyan. Parang lang yan instance sa kasangkay eh. Parang basketball din yan eh. Kahit all-star yung player mo, kung bobo yung coach, hindi kayo mananalo. Naalala nyo ba si Father Panlilio? Ayun, ayaw ng korap nun, ha? Ay, biruin mo naman yung koleksyon doon sa mga, ewan ko kung naabutan nyo yun. Yung koleksyon doon sa mga lahar na truck. Ay, biruin mo ilang buwan lang nakuha niya na yung ilang taon nung sinundan niyang gobernador. Ngayon, ang nangyayari, mukhang yung mga negosyante hindi nagkakaroon. Kaya pinagtulungan, ayun, nangyari, nag-recall. Talo sa bilangan. Uli. Yun, pinrotesta. Di nawala. Biruin mo, kahit na ibig ko sabihin, pag tama yung mo. kahit na anong pagpuporsige mo na gusto mo itama, nandiyan dyan yung mga buhaya na pagtutulungan ka para mabalik uli yung pangit na sistema na dapat makinabang sila. Tulad ngayon. Ito pag may mga nakulong, okay yun, may mga makukulong. Okay yun, may mga may imbestigahan. Pero mas okay kung maaayos yung sistema. Kasi hindi habang buhay andyan si BBM Ayaw nga ng iba i-extend si BBM Ito nga yung problema dito ito yung kinakatakot ko dito Paano kung for example nga mayroong mapakulong dito, mag-proceed yung kaso. Paano pag nagkaroon tayo ng presidente na katulad ni Digong? Tapos palayain. Baka may palayain din tong mga to. Ayun na nga, di ba yun na nga yung nakaraan. Yun na nga yung ginawa ni Digong, pinalaya yung mga magnanakaw, mandarambong. Sa tingin ko yan, medyo iba ngayon kasi yung tao ngayon galit Galit sa mga kurap. Galit din eh. naman tayo nung kayo na police. Oo nga, galit din naman tayo. Baka, Hindi ganun kagrabe yung hype eto, yung bagay, kasi talaga matindi yung hype. Kita nyo naman, naglabasan yung mga tao. ganun din ang ginawa nila noon sa ZTE, ano ba yun? ZTE deal. ABN, yun. Kaya ang kailangan ngayon, sistema ayusin talaga. Yan. Mag-constitutional reform, wag na tayo magpatigasan ito. Alam niyo yung Senado, kayang kalampagin yan kung paano nila Vice Ganda ginalampag nung nakaraang linggo ang mga politiko. Kayang kalampagin yan Pero balikan natin yan mamaya. Dahil magbe-break po muna tayo. Sige. Babalik po ang The Big B. Makaraan po ang ilang sandali. Po.
our beloved Boss Mike Cervera.